ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, napakaliwanag po ng salita ng banal na kasulatan na ang mga tao, lalo't higit tayong lahat na narito ngayon, ay may malaking katungkulan sa Diyos. At ito ay walang iba kundi ang sundin ang kanyang mga utos. At kung ito ang ating katungkulan na sundin ang kanyang mga utos, sa tuwing ating susundin ang kanyang mga utos, hindi po dapat tayo mamili ng mga kautusan ng Panginoon. Ang sabi ng kasulatan sa Deuteronomio sa chapter 12 at ang verse naman nito ay sa 30 ay maliwanag sa 31 ay ganito po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Sa verse 32, kung ano mang bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Maliwanag po yan. Pagka po tayo ay susunod sa kautusan ng Diyos, huwag po nating dadagdagan, huwag din po natin babawasan. Ang maliwanag na salita po rito, kung anong bagay ang iniutos ng Diyos, dapat eksaktong dapat maisagawa. Ngayon, natin po titignan, sapagkat ito ang utos ng Diyos, kapag tayo'y susunod, hindi natin babaguhin, hindi natin babawasan, narito ang isa sa utos ng Diyos. Ano po yan? Dito po sa Malakias, sa Kapitulo 3 at ang talata po nito ay sa talata pong 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalalagyan. Ang isa sa utos ng Diyos na dapat nating tuparin ng tama, eksakto, hindi dapat bawasan, ay walang iba kundi ang pagbibigay ng ikapu. Tandaan po natin, hindi lamang po ito sa lumang tipan. Ito po'y nananatili hanggang sa bagong tipan. Yan po ay mababasa natin na sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Mateo 23, sa talatang 23, ay maliwanag po ang sabi, sa aba ninyo, mga iskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena at ng anis ng komino at ng inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dadapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba.
Maliwanag po ang sabi ni Kristo. Ang mga Pariseo ay naging mapagpaimbabaw hindi dahil sa sila ay nagbigay ng ikapo. Sapagkat sila ay nagbibigay ng ikapo, hindi naman nila ginagawa ang ibang bagay na mahalaga. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagtupad ng kautusan ng Diyos hindi babawasan. Hindi tayo mamimili ng kautusan. Lahat ng utos ay dapat sundin. Ang Pariseo ay naging mapagpaimbabaw sapagkat mayroong utos na ginawa at may mga utos na hindi ginawa. Ang pag-iikapo, ginawa nila. Pero ang ibang bagay na mahalaga, hindi naman nila ginawa. Ngunit ang maliwanag sa talatang ito, ang pag-iikapo, ang sabi, dapat ninyong gawin ito. Ibig sabihin, nagpapatuloy na ipinatutupad ng Panginoon ang utos ng pagbibigay ng ikapo. At yung ikapo, mga minamahal, ay hindi yung basta lamang natin ibibigay kung magkano. Ang maliwanag na salita doon ay ikasampung bahagi. Ikasampung bahagi ng ano? Ng lahat ng iyong tinatangkilik. Nang nilinaw po yan sa Levitico, ay napakaliwanag ang salitang ginamit sa Leviticus sa chapter 27. At ang verse naman ito ay mababasa natin sa verse 30. At lahat ng ikasampung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon magiging banal sa Panginoon. Maliwanag yan. Sa lupain at lahat ng binhi ng lupain at bunga ng punong kahoy. At ang sabi sa verse 32, at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sakawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi.